Eto na mga idol, Kai Sotto ay na-offeran pala ng 3 million per month upang maglaro sa PBA. Grabe, may higitan pa nito ang kontrata ni Junmar Fajardo. Ibig sabihin, sa 3 taong kontrata ay aabot ng 108 million pesos ang makukuha ni Kai Sotto. Ang nakakagulat pa dito ay hindi MVP or SMC Group ang nag-offer dito kay Kai Sotto dahil tanging si Dennis Uy lamang ng Converge at Phoenix Fuel Master ang nag-offer kay Kabayan. Well, bakit ganoon kalaki ang offer nila kay Kai Sotto na kung tutuusin ay may mas deserve pa dito? Well, kung magpapadraft si Kai sa PBA ay expected na talaga na maging number 1 overall pick ito sa PBA. Ang malaking advantage kay Kai Sotto, lahat ng kanyang skills ay nakuha niya mula overseas at hindi basta-basta ang mga trainer nito. Hindi naman natin masisi ang Converge at Phoenix kung bakit ganoon kalaki ang offer nila kay Kabayan dahil malaki ang maitulong ni Kai para sa kanilang team upang makakuha ng kampyonado. Para sa akin, malabong magpapadraft si Kai sa PBA dahil may pangarap pa nga ito which is ang makapasok sa NBA. Pero para sa akin, masyadong sobra yata ang offer nila kay Kabayan dahil malabong madala ni Kai Sotto sa kampyonado ang Converge or ang Phoenix Fuel Master. Mas marami pang mga big man sa PBA na mabibilis at mahirap patumbahin. Kahit PBA lang yan ay kaya pa rin nilang pahirapan si Kai Sotto sa PBA. Okay lang sana kung consistent ang shooting ni Kabayan. Pero tulad ng sinabi natin, malabong mapunta sa PBA si Kai Sotto. Pwera na lang kung patapos na ang prime nito dahil sa ngayon, nakafocus muna ito sa kanyang pangarap, yun ay makapasok sa NBA. Samantala, tuluyan ng nilisan ni Yuta Watanabe ang NBA at nagbabalak nga itong maglaro sa Japan B-League. Isa sa nagpatrigger kay Watanabe ay hindi siya mabigyan ng playing time ng Memphis Grizzlies. 29 years old pa lamang si Yuta Watanabe at may maibubuga pa ito pagdating sa basketball. While ayon sa report na nakahanda na ang Yokohama na kunin ang serbisyo ni Yuta Watanabe matapos magpahayag si Watanabe na gusto niyang maging kakampi si Kawamura. Pero hindi basta-basta papayag ang ibang team na makuha ng Yokohama etong si Watanabe.